Pwede pa po last, madali lang po itong sagutin. Sige po, brother. Okay, okay. Pwede, gusto ko lang po sana pong malaman kung, mahaba ata to. Kung saan ba napupunta yung, di ba, yung lahat na apostoles may kanya-kanila yung mga assignment, kung saan-saan sila pumupunta. Nais ko sanang malaman kung saan sila nakapunta at kung saan sila nakatanim din yung tinatawag natin na apostolic succession. Halimbawa dito sa atin sa Pilipinas, ganito. Kung sino po yung apostolic succession natin dito sa Pilipinas, di ba? From Spain to Philippines, ganon. Sino po yung apostolic natin? Ganon din sa iba. Okay. Ganito yan. Pag sinabing apostolic succession po, ang apostolic succession, nakaano lang yun, nakabase yan dun sa binigyan ng kapangyarihan ng susi. No? Okay, Hindi okay. lahat yon na pwede mong iano dun sa, alimbawa, yung sinong kapalit ni Apostol Juan o ni Apostol Mateo. Hindi po doon. Ang pinaka-importante kasi doon, ang tingnan natin, sino ba binigyan ng susi? No? Yun ang magiging pinaka-head ng church. Yun po ay walang iba dun sa Mateo 16:18-20, walang iba kundi si Apostol Pedro. So si Apostol Pedro ngayon, dun mo ngayon hahanapin. Nasaan ba si Apostol Pedro? Saan siya namatay? Saan siya inilibing? Doon mo makikita ngayon, ang maite-trace mo from the church history, kasaysayan, which is hindi alam ng mga nagsulputang sekta yan. Hindi sila naniniwala doon kasi sa kanila Bible lang. Ang problema nila, kulang. Bakit? Pag Bible lang, nasa na yung mga apostol, hindi nila alam. See? So doon nagkakaproblema sila. Which is tayo, church teachings, hindi Bible teaching. Dahil lang gumawa ng Bible, ang church. So ang church, mas malawak siya kaysa sa Bible. Okay? The church has the history. Yun ang tinatawag na kasaysayan. No? So ang binabasihan natin apostolic succession, hindi si Juan, si Mateo, kung sino apostol. No. Ang binabasihan mo, pinaka-main ditong kukunin mo, mismo yung binigyan na susi, leader. Yun po si Apostol Pedro. So ngayon, pag isines mo sa church history, saan ba siya namatay? Sino ba naging kapalit niya? Nasaan ang buto niya ngayon? Matitrace mo ngayon sa church history, which is nasa internet naman yon. So yung nakapunta sa Rome, no? So doon siya namatay, no? Doon sa Vatican Hill, doon siya pinugutan ng ulo, at yung kasi siyempre yung mga apostol niyo doon or yung mga alagad niya during that time, sila yung maglilibing. Saan ba nilibing? Nandun ngayon sa mismo St. Peter Basilica. Nandun doon sa altar, sa pinapakita na yan sa internet, sa YouTube. Yung buto ni remains ni Apostol Pedro ay nasa mismong altar do St. Peter Basilica, doon kung saan nagmimisa si Pope Francis po. So yun ang magiging trace mo lang. Siyempre yung lahat ng ibang mga hindi mo na matitrace, hindi na masyadong sa simbahan yun, dahil pinaka-importante yung binigyan na susi, no? So pero may mga nakalagay sa kung saan may record ako kung saan yung mga remains ng mga ang tanong naman, hindi yung mga successor ng mga halimbawa ni St. John. Si St. John sa Ephesus yan, ngayon Turkey. Nandun yung yan sa St. John Basilica. So yung mga lahat ng mga apostol nakalibing sa mga Catholic Church. Okay? So sa mga Catholic Church nakalibing, nakahimlay yung mga buto nila. So yun ang matitrace natin sa internet. Where are the apostles buried? So lalabas lahat yan. Kahit si Apostol Pablo, Apostol Juan, sina Mateo, sina Bartolomeo, Felipe, meron na po yan, kompleto yun, 12 sa puro Catholic Church na wala pa sulpot nun eh. So makikita mo yung original talagang katotohanan na church is Catholic Church, kapatid. Okay, salamat. Thank you so much. Thank you so much po sa magandang sagot. Ibigay ko na po sa ibang magtatanong. Thank you. Okay, salamat sa Diyos po. Okay po.